Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang, Windang, Windang. Mga kawindang, ang kwento ko ngayon ay hango sa kasaysayan. Magbalik tayo sa taong 1518. Noong Hulyo ng nasabing taon, isang babaeng nagngangalang Frau Torfea ang natagpuan sa gitna ng kalsada. Siya ay biglang nagsayaw. Mukhang hindi siya mapigil sa pagsayaw. Kahit wala namang kanta, kahit wala namang musika, nakuha niya ang atensyon ng mga kapitbahay. Ang ilan ay lumabas at nakiusisa. Ano kayang ginagawa ng isang ginang sa daan na walang tigil sa pagsasayaw? Nagkaroon ngayon ng mga bulong-bulungan. Nababaliw na ba ang babaeng ito? Baka may pinagdadaanan. Umaalembong lang yata ito. Punong-puno ng pawis si Frau. Namumutla na ang kanyang mga labi. Nagdurugo na rin ang kanyang mga talampakan. Mukhang di siya masaya. Mukha siyang pagod na pagod. Natumba si Frau sa pagod. 5 minutes later. At siya ay biglang tumayo. Nagpatuloy siya sa pagsasayaw. Hindi kalaunan, ang mga nakikiusisa sa paligid ay nakaramdam ng involuntary movements sa kanilang katawan. Nagsimula na rin silang sumayaw. Habang sila ay nagsasayaw, sila ay hindi kumakain, hindi uminom, walang tulog. Dude, crap! Kaya naman, nag-aalala ang kanilang mga kaibigan, kaanak, at mga mahal sa buhay. Nagpunta sila sa kalsada upang awatin ang mga nagsasayaw. Ngunit sinapit din nila ang kaparehong malagim na kapalaran ng mga taong iyon. Lalo lang dumagdag ang mga mananayaw. Nagtagal ang kanilang pagsasayaw ng buong linggo. Eternity later. Ang iba ay natumba na. Ang iba ay namatay na sa pagod. Tinatayang 400 katao ang naging biktima ng walang tigil na pagsasayaw na ito sa buo nitong durasyon. Hindi ito ikinatuwa ng mga mayayaman na nagpapatakbo ng syudad. Naging interesado sila sa misteryosong nagaganap, kaya naman siya ay kumonsulta sa isang lokal na doktor. Ang sabi ng doktor, ito raw ay resulta ng overheated blood na nakakaapekto sa kanilang utak. Noong 1500s, ang paraan nila para pahupain ng hot blood ay bloodletting. Ngunit paano mo naman gagawin yon sa gumagalaw na tao? Dahil hindi naman itinuro kung paano mag-handle ng compulsory dancing crisis, nag-eksperimento sila. Ang ideya ay tapusin ang paghihirap ng mga sumasayaw sa pamamagitan ng pagpapasayaw sa kanila ng mabilis upang sila ay mapagod kaagad. Tinanggal nila ang mga balakid sa mga sumasayaw. Nagtayo ng malaking stage. Nagpapunta sila ng banda at biglang nagpadugtog ang mga ito ng mga ritmo na may mabibilis na tempo. Hinalintulad nila ito sa konsepto ng pagsiga ng apoy. Pag nilagyan mo ng gaas ang kahoy, mas madali itong matutupok. Ngunit huli na nila napagtanto na kapag naglaro ka ng apoy, ay maaari mo itong ikapahamak. Lalong lumala ang sitwasyon. 15 katao ang namatay araw-araw sa kapaguran. At ang mga napapadaan sa bayan ay nahahawa na sa pag-indak at pagsayaw. Ang apoy
ay kumalat na. Napagtanto nila na ang pangyayaring iyon ay isang sumpa at hindi resulta ng kumukulong dugo. Hindi na muna nila pinayagan ang pagtugtog at pagsayaw sa publiko. Ang mga natirang buhay na nagsasayaw naman ay pilit nilang inakyat sa dambana ni Saint Vitus sa taas ng burol, malapit sa bayan ng Saverne. Ang mga madudugo nilang paa ay inilagay sa pulang sapatos na may bendisyon ni Saint Vitus. Sa paglipas ng araw, madami na sa kanila ang tumigil sa pagsasayaw hanggang tuluyan na mawala ang epidemya. Ano ang tunay na dahilan ng epidemyang ito? Maaari bang umulit ang gantong sitwasyon sa modernong panahon? Samahan niyo akong mawindang at matuto. Ito ang episode 13 ng Kwentong Windang na mapapanood nyo sa Windang TV. One of the weirdest medical conditions in history. The Dancing Plague The Dancing Plague of Strasbourg. of Strasbourg. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Ano ang mga tinuturong sanhi ng pangyayaring ito? Mga kawindang, isa-isahin natin ang mga teorya. Isa raw na maaaring sanhi ay ang autoimmune disorder na nakukuha sa pagiging infected ng isang streptococcus. Ang lagnat na may kasamang sintomas na twitching of arms and legs and facial distortions ay mahalin tulad sa pagsasayaw. Ang tawag sa disorder na ito ay Sydenham's chorea. Hindi naman imposible, pero ang gantong uri ng disorder ay hindi makakahawa ng ganoon kabilis. Isa pang teorya ay ang pagkakadawit ng fungus na tinatawag na ergot na may sangkap na ergotamine. Ang epekto naman nito ay maihahambing sa LSD, hallucinations, visual disturbances, dilated pupils, at paranoia. Ang mga pangunahing epekto nito. Ang ergot ay nabubuhay sa mga grains na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Sabi ng mga eksperto, ang epekto daw nito ay hindi tumatagal ng isang araw. Ang dancing plague ay tumagal ng ilang linggo. Wendang! Tinuturo ding salarin ang food poisoning. Ewan ko nakaranas na ako ng food poisoning. Nakakita na rin ako ng ibang tao na nakaranas nito. Promise, hindi mo maiisipan na sumayaw. Maliban na lang kung kasali ka sa stop dance. Yun nga lang, stop ka lang. Naisip din ng iba na maaring nahahawig ang epidemyang ito sa epilepsy, encephalitis, or typhus. Pero ang hirap din namang i-link nito sa mga sakit na yon. Hindi ito ang unang kaso ng dance epidemic sa kanilang lugar. Naganap na rin ito sa isang maliit na bayan sa gilid ng ilog. Ngunit ito ay napigilan agad at walang natalang namatay. Maaalalang sa kwento natin kanina, si Saint Vitus. Pero pinaniniwalaan din na siya ang sanhi nito. You what? Ang Strasbourg ay sakop noon ng Holy Roman Empire at ang Katolisismo ay laganap. Bukod sa Katolisismo, pati ang sugal, prostitusyon, at pagkakalulong sa alak, kahirapan at gutom ay laganap din. Paniniwala nila na si Saint Vitus ang sumumpa sa mga taong makasalanan at tamad. Si
si Saint Vitus, ang martir na niluto sa kumukulong tingga at pinakain sa leon. Hindi pa talaga sila nakontento sa kumukulong tingga, no? Sinabing hindi kinain si Saint Vitus ng leon. Bagkus dinilaan lang nito ang kanyang paa na nababalot ng tingga. Si Saint Vitus ang naging patron ng mga mananayaw at entertainers. Maaring ang paglapit kay Saint Vitus ang nakapagpakalma ng sitwasyon. Yeah! Maraming nagawa ang Diyos na naitala sa Lumang Testamento na mga malulupit na bagay noong sinaunang panahon. Sodom and Gomorrah, ang nangyari kay Job, plagues of Egypt, the great flood ni Noah, at iba pa. Pero, natigil na yun nung naipakilala na sa Biblia si Jesucristo. Naniniwala akong hindi ito gawa ng Diyos. Bagkus, ang komplikadong isip ng mga tao. Wenda! Kung ano man ang dahilan ng dance mania na ito, ay isa pa ring misteryo. Ngunit ang pinakapaborito kong teorya ay ito. Sinasabing ang mga tao sa Strasbourg ay nakaranas ng psychedelic illness na tinatawag na mass hysteria. Ang kahirapan, gutom, kalupitan ng Roman Empire, patong-patong na problema, at ang pakiramdam na ikaw ay sinumpa o pinahirapan, ang pakiramdam na nakikita mong ang mga mahal mo sa buhay ay nagsasayaw hanggang kamatayan, at wala kang magawa, at ang lahat ay sinasapit ang kaparehong paghihirap. It will break you. Makes you want to feel hopeless. Makes you want to give in. Wenda! Alam nyo ba na sa modernong panahon ay nararanasan din natin ang mass hysteria? Teka, kala nyo ba gawa-gawa ko lang to? Ito ang mga ebidensya. Once in your life, nagkaroon ka rin ng kuto at lisa. Alam mo ang pakiramdam nito. Kapag may kumakamot ng ulo at ito ay nakita mo, kahit hindi mo kailangan kumamot, ay napapakamot ka. Kung mahilig ka sa maasim na mangga na may bagoong, kapag nakakita ka ng kumakain ito, di ba parang nangangasim din ang panlasa mo? Kaparehas din ng makakita ka ng kumakain ng masarap na pagkain, nakakaramdam ka rin ng urge na kumain. Kung may isang hihikab sa kwarto at mag-uunat, maya-maya halos lahat ay humihikab na at nag-uunat din. Kaparehas din ng pag-clear ng throat. Wala kang plema. Hindi ito barado. Hindi rin makati ang lalamunan mo. Pero parang gusto mong parang gusto mong gawin na rin. Hindi lahat ay nahahawa sa mass hysteria. Pero mahirap itanggi na hindi ito totoo. Ganun din naman ang mga tao sa Strasbourg. Hindi naman lahat ay nahawa. Kasi yung mga nag-akay pataas ng bundok ay hindi naman sumasayaw. Although they might have waltzed their way up. Teka, gusto nyo ng mas malalang mass hysteria? Eto, nakakita na ba kayo ng mga klase ng estudyanteng sinasapian? Una ay isa lang. Sumunod ang mga magkakabarkada. Tapos susunod din ang iba. Madalas nagsisimula ang mga pangyayaring ito sa paglalaro ng Charlie Charlie, Spirit of the Ballpen, Spirit of the Glass, o simpleng kwentong katatakutan na ang dating school natin ay sementeryo, na may na-rape na estudyante na nakasuot ng lumang uniform, na may kapre or white lady sa malaking puno. Pamilyar ba? Ang namumong takot sa kapaligiran and a vulnerable state of mind
ang nagtutulak sa kanilang alleged possession. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang paranormal o ang sapi, pero come on, open your mind to all possibilities. Sapi or possession ay isa sa mga dark side. Pumunta naman tayo sa lighter side or the holy side. Baka may magalit sa akin dito, pero let me play as the devil's advocate. I will be specific. Healing masses. Makakakita ka ng mga taong umiiyak, natutumba, nahihimatay, speaking in tongues, na parang Latin na gibberish. Bago ka umattend ng healing mass, malamang may dinadaing ka, either you're sick or masakit na ang bulsa dahil sa sakit. Common situation in a common place. The moment na magsabi ang pari or preacher or albularyo, kung sino man yun, lumapit ang mga may sakit dito sa harapan at ipag-pray over natin, mga kapatid. You are an open door. People started crying, raising their hands, whispering prayers. Then you do the same. Kahit hindi ka reliyoso, kahiyaan man, or whatever reason, gagaya ka rin. Eto na ngayon. May 2 taong nagpunta sa likod. May nalapitang isa. Hinawakan ng noo. Pinagdasal. Makes you wanna give in. Sabay mahinang tulak sa noo. O minsan hindi ko alam kung mahina ba talaga. Pero kahit gaano kalakas yun, magmumukha kang ewan kung hindi ka tutumba. Para kang binatukan. Wala pa yung mass hysteria doon. It begins after the first fall. Soon, makikita mong isa-isa na sila natutumba. The moment you know it, it's your turn. What would you do? Depende yan sa mararamdaman mo. Do you feel the presence of the Lord? Or it's bodily instinct? An urge to belong? An urge to dance like everyone else? Ayan. I'm no atheist, guys. My relationship to God is very personal. Respect religions and traditions, but you must love God above it all. Gusto kong malaman ang saloobin nyo sa episode na ito. Kung may tanong pa kayo sa topic na hindi ko na-cover, story requests, shoutouts, comment down below. Follow me too on my FB page. Same name, Windang TV. Hanggang sa susunod na kwentong Windang.